Barangay Love Stories. Love Stories. Ang kabataan daw na hinihigpitan ay lalong kumakawala. Pero kapag hinayaan mo naman sa mga gusto nilang gawin ay pwedeng mapariwara. Ikaw, kapuso, magiging mahigpit o maluwag ka ba na magulang pagdating sa anak mo? Dear Papa Dudut, ngayon pa lamang ay nagpapasalamat na ako kung sakali man na mapili po ninyo ang sulat ko na ito. Matagal nyo na po akong tagapakinig at matagal ko na rin pong gustong magbahagi ng aking kwento na sana'y makapag-iwan din ng aral at inspirasyon sa buhay ng mga kabarangay nating nakikinig ngayon. Papa Dudut, tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Sofia. 28 years old, taga Pandacan, Manila at nagba-buy and sell ako sa online ng mga damit at sapatos. 4 na taon na po ang nakalipas noong mangyari ang mga kaganapang ito sa buhay ko na gusto ko po sanang ibahagi sa inyo. Papa Dudut, maaga po akong naulila sa mga magulang. Ang mama ko po kasi ay namatay habang ipinapanganak daw ako. Nasa second year high school naman po ako nang mamatay ang papa ko dahil sa kanyang naging chronic liver disease. Papa Dudut, hindi po naging madali sa akin ang pagtanggap. Nawala na ang papa ko lalo na at siya lamang halos ang kasama ko sa buhay. At nang mailibing nga po siya ay hindi ko na rin alam kung saan na ako pupunta at kung ano ang mangyayari sa buhay ko. Mabuti na lamang po at dumating ang kapatid ng mama ko na si Tita Laika. Isa po siyang matandang dalaga at siya po ang kumukupkob sa akin para alagaan at pag-aralin ako. Wow! Grabe! Ang laki naman itong magiging kwarto ko. Pati itong kama. Ang laki din kumpara sa naging kama ko dati. Sofia, ito pala ang mga unan at kumot na gagamitin mo para dito sa kwarto mo. Ay, salamat po, Tita Laika. Nagustuhan mo ba ang pagkakaayos ko dito sa kwarto mo? Opo, Tita. Ang ganda-ganda po nitong kwarto, lalo na po itong malaking kama. Mabuti naman at nagustuhan mo. Alam mo bang ito ang naging kwarto ng mama mo nung dito pa siya nakatira? Talaga po? Dito po natutulog si Mama? Oo. Nung una nga, ayaw niya pa na magkahiwalay kami ng kwarto dahil matatakutin siya. Yan din po ang kwento sa akin ni Papa. Matatakutin daw po si Mama, lalo na kapag mag-isa siya sa madilim na lugar. Kaya nga mabuti talaga at napapayag siya ng lola mo na humiwalay ng kwarto sa akin nung nasa high school na kami. Mga dalaga na raw kasi kami kaya dapat marunong na raw kami mag-ayos ng sarili-sarili naming mga gamit. Tita, mabait po ba talaga si Mama? Sobrang bait. Nung nabubuhay pa nga ang lolo at lola mo, ang mama mo talaga ang paborito nila. Kasi nga, siya yung mas matalino at mas maganda. Kaya sa aming dalawa, siya lang din ang nakapag-asawa. Tita, matanong ko lang po, bakit po pala hindi na kayo nag-asawa? Wala naman kasing nagkamali na ligawan ako dati. Kagaya nga ng sabi ko, mas maganda talaga ang mama mo kaysa sa akin. Kaya kapag may mga lalaking dumadalaw noon dito sa bahay para manligaw, ang mama mo palagi ang pakay nila na ligawan. Pero hindi po ba kayo nalulungkot lalo na't mag-isa na lang kayo dito sa malaking bahay na to? Tsaka, wala po ba talagang nanligaw sa inyo kahit isa lang? Kasi sa picture ninyo pong dalawa ni Mama, pareho naman po kayong maganda. Naku, ikaw ha? Ang bata-bata mo pang hilig mo naman bola. Pero ayun nga, hindi naman ako masyadong nalungkot noon kasi bago mawala ang mama mo, madalas niya akong dinadalaw kahit kasal na sila ng papa mo. At isa pa, wala rin naman akong napusuan sa mga sumubok na manligaw sa akin noon.
Kaya itinuon ko na lang ang atensyon ko sa pag-aalaga sa mga lolo at lola mo nung nabubuhay pa sila. At ngayon naman na ikaw ang nandito at kasama ko, ikaw naman ang aalagaan ko. Salamat po, tita. Ang totoo po, kung hindi ninyo ako kinupkup ngayon, hindi ko na po alam kung saan ako pupunta. Wala naman po kasi akong kakilala na ibang kamag-anak natin. Wala kang dapat na ipagpasalamat dahil pamilya mo ko. At ito ang tandaan mo. Dahil alam ko na hindi mo naranasan na magkaroon ng isang ina, gagawin ko ang lahat para maging isang mabuting nanay para sa'yo. Papa Dudut, malaki po talaga ang bahay na tinitirhan ni Tita Laika. Bahay pa raw kasi yon na minana niya mula sa kanilang mga magulang ni Mama. At kagaya ng pinangako niya ay pinaramdam niya sa akin ang pagmamahal na hindi ko naramdaman noon dahil maagang kinuha ng buong may kapalang mama ko. At masasabi ko na mabait po talaga si Tita Laika. Marami kaming pinagkakasundo ang mga bagay kagaya na lamang ng damit, pagkain at pati na rin sa mga ayos ng mga gamit sa bahay o sa kwarto ko. Papa Dudut, hindi rin po naging mahigpit si Tita Laika pagdating sa pag-aaral ko sa eskwela. Nang mag-college ako ay pinayagan niya po ako na sumali sa mga dance group na talaga namang kinakahiligan ko noon. At sinabi rin po niya sa akin na kung may lalaki man sa eskwelahan namin na gustong manligaw sa akin ay dalhin ko lamang daw sa bahay para doon ako ligawan at hindi kung saan-saan. Gusto niya rin daw kasi na nakikilala ang mga lalaki na nagkakagusto sa akin. Papa Dudut, nasa 3rd year college ako nang magkaroon ako ng isang masugid na manliligaw. Iyan ang pangalan niya at kasama siya sa isang choir organization sa university namin. At dahil gusto niya rin daw na patunayan sa tita ko na seryoso siya sa panliligaw niya sa akin ay pumunta na nga siya sa bahay namin para umakyat ng ligaw. Ang sarap po nitong sinigang niya, tita. The best. Hindi sinigang ang niluto ko. Sinampalukan yan. Ay, sinampalukan po pala to. Pasensya na po. Akala ko po kasi sinigang kasi maasim. Ayos lang yun, Ian. Masarap naman talaga tong sinampalukan ni Tita Laika. Pinaka-favorite ko nga to sa lahat ng mga niluluto niya. Naku, lahat naman yata ng niluluto ko favorite mo. Parang ganun na nga po. Lahat po kasi ng niluluto ninyo masarap talaga, tita. Nambola ka pa. Ganito rin po magluto ang mami ko. Sigurado po akong magkakasundo kayong dalawa. Natikman ko na ang luto ng mami mo. Nung nakaraan na nagdala dito si Sofia ng pagkain na galing sa'yo, lasang flavoring lang. Alam mo ba na walang kahit na anong preservative ang lahat ng pagkain na niluluto ko, hindi kagaya ng sa mami mo? Kaya hindi ako sigurado kung magkakasundo nga kaming dalawa. Pero masarap pa rin naman po yung pagkain, di ba, tita? Maayos naman ang lasa pero hindi masarap. Tsaka iyan, hindi ba nagtitinda rin ng mga siomay at siopaw ang mga magulang mo? Naikwento kasi sa akin ni Sofia na may malapit kayong pwesto ng tindahan dito sa amin. Opo, bestseller po namin talaga ang siomay. Lalo na yung pork na flavor. Homemade po kasi yun, tita. Ang mami po tsaka lola po ni Ian ang palaging gumagawa ng siomay na tinitinda nila. May sarili pong recipe nun ng lola ko kaya siguro binabalik-balikan ng mga customer namin. Next time po, tita, dadalan ko kayo dito. Naku, wag na. Baka kasi puro preservative na naman yun. Isa pa, hindi rin ako mahilig sa siomay o kung ano pang binalot na pagkain. Mabilis kasing makataba. Alam mo na, matanda na rin ako kaya kailangan na mag-ingat sa mga kinakain ko at iwasan ko talaga mga hindi healthy na pagkain. Ang totoo, Ian, health conscious talaga yan si tita. Mas masipag pa nga yung mag-exercise sa akin eh.
Sabi ko naman kasi sa'yo, Sofia, nasamahan mo ko minsan na mag-zumba sa bayan. O nga pala, Ian, kilala ka pala ng isang kasamahan ko sa pagzuzumba? Naikwento kasi kita sa kanila na matagal ka nang nanliligaw dito sa pamangkin ko. Talaga po? Paano niya raw po ako nakilala? Ex-girlfriend mo raw yung anak na babae ng kapitbahay nila. Ang kwento niya nga sa akin, noon dahil minor pa pala yung bata nung ligawan mo at nung naging kayo. Muntik pa nga raw kayo magtana na dalawa noon, totoo ba yun? Ay, hindi po. Baka gawa-gawa lang po yung mga kwento na yun. Alam niyo naman po dito sa atin, mabilis po kumalat ang fake news. Ganun ba? Ay siguro gawa-gawa lang din yung nakita kong record mo sa barangay nila, no? Tita, gusto niyo po ba ng cake? Hihiwain ko na po itong dala ni Ian. Sandali lang po ha, kukuha lang po ako ng mga platito. Papa Dudut, sa totoo lang po ay gusto ko talagang mainis sa paraan ng pakikipag-usap na ginawa ni Tita Laika kay Ian. Pakiramdam ko po kasi ay nabastos ang bisita at manliligaw ko ng gabi na yon. Pero sa kabilang banda noon ay iniisip ko na lamang na gusto lamang akong mapabuti ng tita ko kaya niya ginawa ang mga bagay na yon. Papa Dudut, pagkatapos mag-dinner ni Ian sa bahay namin ay naramdaman ko ang bigla niyang panlalamig sa akin. Hindi na niya kasi ako palaging pinupuntahan sa dance rehearsal namin. Hindi na rin niya ako masyadong tinitext o tinatawagan. At kung may mga pagkakataon man na nagkakasama kaming dalawa dahil sa aming common friends, ay hindi na siya gaanong kasweet sa akin. Hanggang sa nabalitaan ko na lamang na girlfriend niya na pala ang isang kasamahan niya sa choir. Papa Dudut, aaminin ko na medyo nasaktan po ako. Kahit wala pa naman kaming relasyon ni Ian. Napansin naman po kaagad yon ni Tita Laika dahil madalas po akong nagkukulong noon sa kwarto. At isang beses na nakapag-usap kaming dalawa ay nagsorry siya sa akin para sa inasal niya noong nag-dinner sa bahay namin si Ian. Pero sinabi niya na hindi daw talaga niya gusto si Ian para sa akin, kaya hindi rin naging maayos ang pakikitungo niya dito. Ayos lang din daw na nasasaktan ako dahil sa tila biglang pag-iwan ni Ian sa akin sa ere. Ang mahalaga daw ngayon ay wala akong kahit na anong pinagsisisihan dahil hindi naman daw naging kami ni Ian. Hindi nagkaroon ng relasyon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, mabilis naman po ako nakapag-move on kay Ian dahil na rin palaging pinaparamdam ni Tita Laika na nandyan lamang siya. Iba pong sumubok na manligaw sa akin noong nasa college ako. Pero sa tuwing dadalhin ko sila sa bahay at pinapakilala kay Tita Laika, ay hindi na sila muli pang bumabalik o kaya ay nagsisimula na silang iwasan ako. Ni isa kasi sa kanila ay walang pinakitunguhan ng maayos si Tita Laika. Ang sabi naman niya ay sign lamang daw yon na hindi seryoso sa akin ang isang lalaki dahil hindi porsigido na makilala ako at ang tita ko. Yun ang dahilan ni Tita Laika na pinanghawakan ko, Papa Dudut. Na hindi naman talaga siya galit sa lahat ng manliligaw ko, na pinoprotektahan niya lamang ako at ang nararamdaman ko kaya ganun siyang makipag-usap sa mga nanliligaw sa akin. Papa Dudut, nakatapos nga po ako ng college nang hindi nagkaka-boyfriend. At sa kumpanya kung saan ako nagtrabaho noon bilang isang marketing specialist ay nakilala ko si Darwin na kinalaunan ay naging isang manliligaw ko na rin, Papa Dudut. Basta, kapag dumating si Tita Laika, dapat chill ka lang ha. Huwag ka masyadong kakabahan. Mabait naman yun kaya hindi ka dapat kabahan. Malakas ang pakiramdam ko na magkakasundo kayong dalawa. Chill lang ako. Huwag kang mag-alala. Kilala mo naman ako, di ba? Magaling ako makisama at makipag-usap sa kahit sinong tao. Sigurado ako makakasundo kong tita mo.
hindi naman ako nag-aalala, no? Gusto ko lang na yung first impression niya sa'yo, hindi maging kagaya nung sa iba kong mga manliligaw noon. Mataas kasi ang standard ni tita kaya walang pumapasa sa kanya kahit isa. Ang ibig sabihin ba kapag pumasa na ako sa standard ng tita mo, sasagutin mo na ako kaagad? Hindi pa, no? Ikaw masyado ka namang nagiging mabilis. Biro lang yun. Siyempre kapag nagustuhan na ako ng tita mo para sa'yo, mas dodoblihin ko ang effort ko para tiwala mo naman na makuha ko. Ay, nandyan na yata si Tita Laika. O basta Darwin relax ka lang. Oo, huwag kang mag-alala. Akong bahala. Sofia, pasuyo naman ako nitong pinamili ko sa grocery kanina. Sige po tita, kunin ko na po yung mga bitbit nyo. May bisita nga po pala ako. Hi po tita, good afternoon po. Hindi kita pamangkin, bakit mo ko tinatawag na tita? Ma'am po pala, sorry po. Nagbibiro lang ako, maupo ka na dyan. Sofia, ipagtimpla mo naman ako ng kape tsaka… Ito na po ang kape, tsaka donut po pasalubong ni Darwin tita. Parang kanina ka pa nakapaghandaan nitong merienda ko Hindi naman po masyado. Alam ko lang po na ganitong oras kayo umuwi galing grocery kapag Sabado. Darwin ang pangalan mo, di ba? Ikaw din ba yung katrabaho nitong pamangkin ko? Opo. Nauna lang po ako sa kanya ng 1 taon sa trabaho. Ganon ba? Hindi ba kakapromote lang ni Sofia sa trabaho? Ikaw, na-promote ka na rin ba? Ang totoo po, hindi ko rin naman po gusto ma-promote. Dahil plano ko rin po na lumipat ng ibang kumpanya pagkatapos ng 3 taon. Experience lang po talaga ang habol ko sa trabaho namin ngayon. Kung ganon pala, ibig sabihin ba hindi mo inaayos ang trabaho mo? Hindi naman po sa ganon. Alam mo kasi itong si Sofia, wala ring balak na magtagal sa trabaho ninyo. Nag-iipon lang yan para sa business na gusto niyang gawin sa susunod na taon. Pero ayan siya, na-promote ka agad dahil palagi niyang pinaghuhusayan ang trabaho niya. Hindi kagaya mo na kung kailan tumanda na, tsaka pa naisipan maglaro sa trabaho. Naku tita, masipag din po sa trabaho namin si Darwin. Hindi lang po talaga kagad napapansin ng mga manager namin. Baka naman kasi masipag lang kapag may mga manager na nakatingin sa kanya. Hindi kagaya mo, kahit walang mga boss sa paligid, pinaghuhusayan pa rin ang ginagawa. Ay, ikuha mo na lang muna ako ng biskwit sa lalagyan natin, Sofia. Dahil parang masyadong matamis tong donut para isabay ko rito sa kape ko. Mahirap na, baka magka-diabetes pa ako dyan. Sige po tita. Papadudot ramdam ko na hindi rin nagustuhan ni Tita Laika kahit ang bago kong manliligaw na si Darwin. Sa totoo lang ay nagsisimula na akong mainis kung paano itrato ng tita ko ang mga lalaking nagiging bisita ko at umakyat sa akin ng ligaw. Unti-unti kong nakikita na lumalabas ang kanyang pagiging maldita. Lalong-lalo na ang paraan ng pakikipag-usap niya kay Darwin. Ang sabi noon ni Tita Laika ay gusto niya raw sana na makakita ako ng isang lalaki na kagaya ng papa ko. Yung mabait, magalang at may maayos na trabaho. Nung unang beses daw kasi na umakyat noon ng ligaw si Papa kay Mama ay naramdaman kaagad ni Tita Laika na mabuting tao ang papa ko. At sa lahat daw ng lalaking pinakilala ko sa kanya ay hindi pa raw siya nakakaramdam ng ganon kagaan sa mga ito. Wala pa raw pumapasa sa kanya ni isa. Kahit pa nga ang katrabaho ko na si Darwin na magalang naman at may maayos na trabaho. Papadudot naging porsigido si Darwin sa panliligaw sa akin kahit pa nga sa tuwing dumadalaw siya sa bahay namin ay hindi siya masyadong kinikibo ni Tita Laika. O kaya minsan naman ay may sinasabi itong hindi maganda tungkol sa kanya. Papadudot dahil nga po isa si Darwin sa mga naging masugid kong manliligaw ay unti-unti na pong nahulog ang loob ko sa kanya. Kaya nga po sinagot ko na rin siya nang hindi ko pinapaalam kay Tita Laika. Dahil naisip ko na ako pa rin naman ang masusunod sa kung sinong lalaki ang dapat kong piliin na sagutin at mahalin ko, Papadudot.
Paano po, tita? Kaawaan ka ng Diyos. Mabuti naman at nakauwi ka na dahil kakasimula ko lang maghapunan. Pasensya na po kung ngayon lang ako nakauwi. May dinaanan pa po kasi ako pagka-out ko sa trabaho kanina. Alam mo, napapansin ko na mukhang napapadalas nga ang pag-uwi mo ng ganitong oras. Si Darwin ba ang palagi mong kasama? Hindi naman po palagi, tita. Kapag lang po wala akong masakyan pa uwi, siya na po naghahatid sa akin dito. Kung hinahatid ka pala niya dito sa bahay, bakit hindi pa siya dumiretso ng pasok dito at humarap sa akin? Baka rin po kasi matraffic siya pa uwi sa kanila kaya ako na pong nagsasabi na tumuloy na po siyang umalis pagkahatid niya po sa akin. Ano ba naman yung bumati siya ng isang magandang gabi man lang sa akin bago siya umalis, hindi ba? Magtapat ka nga sa akin, Sofia. May relasyon na ba kayong dalawa ng Darwin na yon? Hindi ko gusto ang lalaki na yan para sa'yo. Kaya kung ako sa'yo, hindi ko seseryosohin masyado ang pakikipagrelasyon ko sa kanya. Wala naman po kayo nagustuhan ni isa sa mga nanligaw sa akin eh. Anong sabi mo? Lakasan mo nga yung boses mo at huwag ka nga bumulong-bulong dyan. Para ka mangkukulam eh. Ay, ang sabi ko po, wala kayo ni isang nagustuhan sa mga nanligaw sa akin. Gusto niyo po yata ako matulad sa inyo na tumandang dalaga. Hindi totoo yung sinasabi mo, Sofia. At ayus-ayusin mo rin yung pakikipag-usap mo sa akin. Totoo naman po, tita eh. Sinasabi niyo lang na gusto niyo akong protektahan at pangalagaan. Pero ang totoo, ayaw niyo lang talaga akong mag-asawa at maiwan kayo mag-isa sa malungkot na bahay na to. Saan mo ba napupulot ang mga sinasabi mo na yan? At kailan ka pa natutong sumagot sa akin ng ganyan, ha? Kanino mo natutunan yan? Sa Darwin ba na yan? Sinasabi ko na nga ba kaya ayoko talaga sa lalaking yun dahil… Tita, pwede ba? Huwag niyo na pong idamay dito si Darwin. Sinasabi ko lang po kung ano yung napapansin at nakikita ko. At wala pong kinalaman si Darwin sa kung ano man ang sinasabi ko ngayon. Tsaka isa pa, hindi naman po kayong nanay ko para pakialaman ako sa lahat ng oras na gusto ninyo. Pinapangalagaan lang kita at iniiwasan ko lang na masaktan ka. Ang sakin lang, sana kinilala mo muna siyang mabuti bago ka nakipagrelasyon sa kanya. Sofia, unang kita ko pa lang sa Darwin na yan. Ramdam ko na hindi maganda ang intensyon niya sa'yo. Lahat naman po na lalaki sinasabihan ninyo na hindi magandang intensyon sa akin eh. Ay, tita, matanda na po ako. Alam ko na po ang ginagawa ko kaya please lang. Huwag na po kayo makialam sa mga ginagawa ko sa buhay ko. Sofia, saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos mag-usap. Sofia, bumalik ka rito! Papadudot, yun po ang kauna-unahang pagkakataon na nasagot ko sa hindi maayos na paraan ng tita ko na nag-alaga sa akin sa maraming taon. Pakiramdam ko po kasi hindi talaga tama ang ginagawa niyang paghihigpit sa akin. Siguro po noon ay pwede ko pang maintindihan ang ginagawa niya dahil nag-aaral pa lamang ako. Pero ngayon po ay hindi na dahil may sariling isip na ako at kumikita na rin ang sarili kong pera. Kaya siguro naman ay hindi na masama kung mag-decide din ako ng para sa sarili ko. Papadudod, sa totoo lang po ay iba na kasi ang nagiging dating ng paghihigpit sa akin ni Tita Laika. Minsan ay naikwento ko kay Darwin ang tungkol sa bagay na yon. Na halos lahat ng nanligaw sa akin ay inayawan ni Tita Laika. At ang sabi ni Darwin ay baka paraan daw talaga yon ni Tita Laika para huminto na sila sa panliligaw sa akin at hindi na talaga ako magkaroon pa ng boyfriend. At kagaya ng iniisip ko ay sinabi ni Darwin na baka hindi naman talaga pinoprotektahan ni Tita Laika ang feelings ko. Baka gusto lang din ni Tita Laika na tumanda akong dalaga kagaya niya para may makasama siya habang buhay sa malungkot niyang bahay. Papadudot, mahal ko naman si Tita Laika at malaki ang utang na loob ko sa kanya. Pero hindi ko yata kakayanin ang mabuhay ng mag-isa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, pagkatapos po ng naging sagutan namin ni Tita Laika ay hindi niya na po ako masyadong kinikibo sa bahay. Madalas din po ay nagkukulong na lamang siya sa kanyang kwarto kapag wala akong pasok sa trabaho. At aaminin ko na sobra po akong nag-guilty dahil sa pabalang na pagsagot na ginawa ko sa kanya noon. Pero iniisip ko na lamang na lilipas din naman ang anumang galit o tampo na nararamdaman niya sa akin
Lalo na kapag nakita niya na masaya ako sa relasyon namin ni Darwin. Papadudot, nagpatuloy naman po ang maayos na relasyon namin ni Darwin. Masaya po kaming dalawa lalo na sa umpisa ng aming relasyon. Palagi kaming sweet sa isa't isa at magkasama kapag wala kaming trabaho, at nang maglilimang buwan na kaming dalawa ay doon ko siya unti-unting nakilala. May pagka mainitin din pala ang ulo ni Darwin at seloso. Dahil nga po first boyfriend ko siya, sa aming dalawa ay ako talaga ang mas clingy. Gusto kong palagi kaming magka-text o kaya ay magkatawagan. Pero siguro nga ay may lalaki talaga na ayaw na madalas silang kinukulit ng girlfriend nila, papadudot. Ayos lang naman sa akin na bawasan ang pagiging clingy ko kung yon ang gusto ni Darwin. Pero dumating kami sa point ng relasyon namin na bigla-bigla na lamang siyang nagbago ng pakikitungo sa akin. Hindi na siya kagaya ng dati noong nililigawan niya pa lamang ako. At para bang bigla na lamang nawala ang sweet at mapagmahal na Darwin na nakilala ko noon. Hello babe, katatapos ko lang mamili ng mga bagong gamit para sa kwarto ko. Yung gagamitin ko para sa online shop ko. Teka, nasan ka ngayon? Kain tayo, sagot ko. Sorry babe, hindi ako pwede ngayon eh. May lakad kami ngayon ng mami ko. Sasamahan ko siya ngayon sa check-up niya. Ganun ba? Sayang naman kasi ilang araw na tayong hindi nagkikita mula nung ma-promote ka sa opisina natin eh. Gusto mo hintayin ko na lang matapos yung lakad niyo ng mami mo? Kahit ihatid mo na lang ako sa bahay namin. Sorry talaga babe, hindi kaya eh. Baka kasi may iba pa kaming daanan ni mami mamaya. Bawi ako next time, promise. Wag lang ngayon. Ay, sige na nga. Mukhang wala naman na akong ibang choice. O sige na babe, tawagan na lang kita mamaya. Bye. Bye then. Ay, ano yun? Binaba ka agad. Hanap na nga lang ako ng makakainan ko na restaurant. Saan kaya yung walang masyadong tao? Ayun, parang konti lang mga customer sa restaurant na yun. Teka, si Darwin ba yun? Yung may kasamang maputing babae? Siya nga! Akala ko ba kasama niyang mami niya? Lalapitan ko na nga siya habang nasa counter pa siya. Uy, babe! Sofia? Anong ginagawa mo dito? Ikaw, anong ginagawa mo dito? At saka, sino yung kasama mong maputing babae sa lamesa na yon? Akala ko ba kasama mo ang mami mo? Sandali nga. Hinaan mo nga ang boses mo. Bakit? Natatakot ka na marinig ka niya? Na malaman niyang nandito ang girlfriend mo ngayon? Sino ba kasi ang babae na yon? Halika nga muna dito. Ano ba? Bitawan mo nga ako! Ayun na! Magsisisigaw ka na ngayon. Para kang tanga eh. Hindi ako magmumukhang tanga kung hindi mo ako ginagago! Sabihin mo nga sa akin, niloloko mo ba ako, Darwin? Pwede ba? Yan ka na naman eh. Nagiging paranoid ka na naman. Paranoid akong paranoid! Darwin, kung hindi totoo ang mga binibintang ko sa'yo ngayon, bakit hindi tayo bumalik sa loob? Ipakilala mo ako na girlfriend mo doon sa babaeng kasama mo! Alam mo, tama na nga itong pag-uusap na to. Bahala ka na dyan sa buhay mo! Teka lang! Ano ibig mong sabihin bahala na ako sa buhay ko? Alam mo, ang hina talaga ng kukote mo eh, no? Hindi mo ba talaga nagigets? Break na tayo! Kaya huwag ka ng parang linta ng kapit at sunod na sunod sa akin, okay? Darwin, sandali lang! Ayusin muna natin to! Huwag naman natin palakihin ang maliit na problemang to! Ano ka ba? Kulang naman ang problema ko eh. Kaya nakikipag-break na ako sa'yo kasi ang toxic mong girlfriend. Manang-mana ka sa tita mong matandang dalaga. Akala mo kung sino ay magaganda at matatalino. Pareho naman kayo may maitid na utak. Sabihin mo ng lahat ng masasamang salita tungkol sa akin. Pero wag mo idadamay ang tita ko. Gusto mo makipag-break? O sige! Dahil hindi ko kailangan ng isang gagong
Bagamat hindi ko man nakumpirma kung sino talaga ang babaeng kasama ni Darwin ng araw na yon ay sobra po akong nasaktan dahil sa paraan niya ng pakikipaghiwalay sa akin. Hindi po ako masyadong nasaktan dahil tinapos na niya ang relasyon naming dalawa. Nasaktan ako dahil sa mga sinabi niya kay Tita Laika. Nasaktan ako dahil na-realize ko na totoo pala ang masamang hinala ni Tita Laika sa kanya. Na hindi mabuting lalaki si Darwin, papadudot at lolokohin niya lamang ako. Masyado ko kasing minadali ang lahat at sinagot ko siya kahit na hindi ko pa siya lubusang nakilala. Kaya kung nasasaktan man ako ngayon ay wala akong dapat na ibang sisihin kung hindi ang sarili ko lang din, papadudot. Nang makauwi ako ng bahay ay dumiretso ako ng kwarto ko at nagkulong. Doon ako tahimik na umiyak at sinolo na lamang ang sakit na nararamdaman ko. Sobrang nagigilty at nahihiya talaga ako kay Tita Laika dahil kung nakinig lamang ako sa kanya, alam ko na hindi ako masasaktan ng ganito, papadudot. Sofia, hindi ka pa ba kakain? Mauna na po kayo, tita. Medyo wala pa po kasi akong gana. Umiiyak ka ba? Hindi po. Bakit naman po ako iiyak? Sofia, akala ko ba itinuturing mo na ako na parang nanay mo? Ngayon sabihin mo sa akin, ano bang problema mo at tinatago mo sa akin ang pag-iyak mo? Ay, si Darwin ba? Tungkol ba to sa boyfriend mo? Wala na po akong boyfriend, tita. Break na po kami ni Darwin. Talaga? Ano bang pinag-awayan ninyo at napunta kayo sa paghihiwalay? Baka naman pwede pang maayos kung ano man yan. Hindi na po, tita. Hindi na po ako makikipagbalikan sa manlolokong yun. Niloko ka ni Darwin? Sabi na eh. Iba talaga ang kutob ko sa lalaking yun sa umpisa pa lang eh. Alam ko na hindi siya gagawa ng mabuti. Tama po kayo sa lahat ng sinabi niyo tungkol sa kanya. Na hindi po talaga siya mapagkakatiwalaan. Nalolokohin lang po niya ako. Huwag ka nang umiyak, Sofia. Ang mahalaga ngayon, maaga mong nakilala ang totoong pagkatao niya. Dapat po talaga nakinig na lang ako sa inyo nung una pa lang eh. Dapat hindi ko na siya pinagkatiwalaan pa. Tita, sorry po ah. Sorry po talaga. Shh! Tama na. Huwag ka nang umiyak. Wala ka ring dapat na ihingi ng sorry sa akin dahil wala ka namang kasalanan. Pero naging masama po ang ugali ko sa inyo. Sa halip na makinig ako sa inyo, sinagot-sagot ko pa kayo ng dahil lang sa lalaking yun na lolokohin lang naman pala ako. Napakawalang utang na loob ko po na pamangkin sa inyo. Sorry po talaga. Naiintindihan ko naman yung nangyari nung araw na yun. Minsan nakakalimutan mo ang mga taong nasa paligid mo kapag nagmamahal ka. Yung mga tao na totoong nagmamalasakit sa'yo. May mali rin naman ako dahil kagaya ng sinabi mo, matanda ka na at hindi ako ang nanay mo para pakialaman ka sa lahat ng oras. Hindi man po kayong nagsilang sa akin. Pinaramdam ninyo naman po sa akin kung paano magkaroon ng isang nanay na kahit kailan hindi ko po naranasan. At habang buhay ko po yung ipagpapasalamat sa inyo. Ginawa ko lang ang responsibilidad ko bilang kapatid ng mama mo. Basta itong tandaan mo, aalagaan at mamahalin kita ng higit pa sa isang pamangkin ko hanggat kaya ko. Poprotektahan kita mula sa mga taong alam ko na pwedeng makapanakit sa'yo. Salamat po talaga, Tita Laika. Maraming salamat po sa lahat ng pagmamahal ninyo para sa akin.
Sobrang mahal na mahal ko po kayo. At mahal din kita na parang isang tunay na anak ko, Sofia. Hindi yun magbabago kahit kailan. Papa Dudut, minsan pang sinubukan ni Darwin na makipag-ayos sa akin. Nagsorry siya at sinabi na nagkamali daw siya na pinagpalit niya ako sa iba. Pero kagaya ng gusto ni Tita Laika ay hindi ko na siya binalikan pa. Ginawa ko yon hindi lang dahil sa sinabi ni Tita Laika kung hindi dahil naisip ko na nagkamali talaga ako na nakipagrelasyon ako sa kanya nang hindi ko pa siya masyadong kinikilala. Hindi naman talaga sa ayaw ni Tita Laika na magkaroon ako ng boyfriend. Ang gusto lang niya ay mas kilalanin ko muna ang lalaking mamahalin ko. Dahil si Mama nga raw noon ay halos inabot ng 1 taon bago nito sinagot ang papa ko. Papa Dudut, ilang buwan lang ang lumipas mula noon nang mag-decide na akong mag-resign sa kumpanya namin. Tinuloy ko na po ang pagbabuy and sell ng iba't ibang mga gamit sa online. Yun din ang dahilan kung bakit mas mabilis ako nakapag-move on mula sa natapos na relasyon namin ni Darwin. Mabilis ko siyang nakalimutan pati na rin ang panloloko niya sa akin. Mabilis ding lumipas sa mga araw at dumaan ng ilang taon. Mas okay din po ang kinikita ko sa ganitong business ko ngayon at mas convenient din para sa akin dahil nasa bahay lamang ako palagi. Matanda na rin kasi ang tita ko at ayoko na sana na lumabas-labas dahil baka ako pa ang makapag-uwi ng virus sa bahay. Papa Dudut, masaya naman ang buhay ko at hindi ako nagreklamo kahit wala akong love life ngayong taon. Hindi na rin po ako naghanap ng magiging karelasyon. Darating yan kung may darating. Sabi nga ni Tita Laika, bata pa naman ako at marami pa akong makikilalang lalaki sa buhay ko. Masyadong pinapakialamanan pagdating sa mga manliligaw ko, pero madalas naman akong humihingi ng opinyon sa kanya sa tuwing magpapakilala ko sa kanya ng bagong manliligaw. Mahalaga kasi sa akin ang bawat payo at sasabihin ni Tita Laika. At mas papahalagahan ko yon sa pagkakataon na ito. Na-realize ko kasi na hindi naman talaga siya naging overprotective sa akin. Masyado lamang akong kumawala mula sa pangangalaga niya nang wala pa sa oras. Kumbaga mas inisip ko noon ang sarili ko at binaliwala ang mga payong ibinibigay sa akin ng tita ko. Kaya naman nangako ako sa sarili ko na bawat payong ibibigay sa akin ni Tita Laika ay pahahalagahan at isa sa puso ko. Dahil siya lang ang nag-iisang tao na naging dahilan para maramdaman ko kung paano ulit magkaroon ng isang magulang. Papa Dudut, nagpapasalamat po ako sa pagbibigay ninyo ng chance na mabasa ang sulat ko na ito dahil alam ko na sa oras na mai-ere po ninyo ito at marinig ito ni Tita Laika ay siguradong matutuwa siya. At gagamitin ko na rin po ang chance na ito para makapagpasalamat sa kanya para sa pag-aalaga at pagmamahal niya sa akin sa maraming taon. Salamat po Tita Laika sa walang sawa na pagpaparamdam ninyo at pagturing sa akin na para ninyo akong anak. Salamat po sa pagbibigay ng pagmamahal na hindi mahihigitan ng kanino man. Papa Dudut, dito ko na rin po tinatapos ang sulat ko and God bless ang lahat na bumubuo ng programang Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.